Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 5 verses 7 hanggang 9. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay ang dyablo. Ang kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Important truths about spiritual warfare. Ito po ay natutunan ko po sa aking buhay at gusto ko pong i-share sa inyo para maintindihan natin ng labis kung paano tayo haharap sa ating mga kaaway o sa mga pagsubok sa buhay na ito na dulot po ng dyablo. At alam niyo po, kung maintindihan natin ito, mas madali po sa atin ang pakikibaka sa spiritual. Kaya ang unang-unang katotohanan na gusto ko pong i-share sa inyo, sa Christian life po natin, dapat po wag tayong passive. Kailangan po proactive tayo. Kung babasahin po natin yung sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. So kasama po sa pakikibaka natin sa Spirit, yung lagi po tayo dapat nananalangin. Hindi yung nananalangin lamang po tayo pagka tayo may problema. Kailangan po lagi talaga po tayong nananalangin. Ang sabi po ng Psalm 91 verses 1 and 2 ay ganito: He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Dito makikita nyo po, kapag tayo po ay laging nasa presensya ng Diyos, protektado po tayo. Ang Diyos ang siyang magkukupkop at mag-iingat sa atin. Kaya dapat po tayong mga Kristiyano, proactive po tayo, lagi tayong nananalangin. Yung pong sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 18. Pangalawang katotohanan po sa spiritual warfare po, don't operate in fear. Gustong-gusto ni Satanas na matakot tayo, Kaya sabi po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Yung tinutukoy po anxiety dyan, kasama na po dyan yung ating mga cares and fears, yung mga worries, yung mga kinatatakutan natin sa buhay. Sa totoo lang po, maraming Kristiyano matatakutin. Minsan wala pa tayong sakit, sinasabi na natin, ay magkakasakit ako. Sinasabi natin, magkakatrangkaso ako. Siguro high blood ako. Siguro eto na yung sakit na naman ako sa aking magulang. Ang dami nating mga alalahanin, At yung, baka malugi ako, baka matanggal ako sa trabaho, Yung pong mga ganong mga bagay, nag-ooperate ka kadalasan in fear. Alam niyo po, pag alam niyo ang salita ng Diyos at mga pangako ng salita ng Diyos, aalisin po nito yung takot sa inyong puso. Ang sabi po sa Deuteronomy 31 verse 6 ay ganito, Be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you, He will never leave you nor forsake you. Huwag daw tayo matatakot sa ating mga kaaway. Kasi the moment na natakot po tayo, tuwang-tuwa na po si Satanas. Lagi nating iisipin sa buhay na ito, kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng ating Ama na nasa langit. Kaya napakahalaga po na tayo mga believers ay huwag matatakutin sa buhay na ito. Minsan kahit nagpe-pray po kayo, pero kung kayo matatakutin, yung lumalabas po sa prayer ninyo ay mga salitang negatibo. Kaya tuloy yung panalangin ninyo hindi effective. At si Satanas, nagkakapitalize siya pagka narinig niya yung kinatatakutan mo. Dun siya ngayon magpapadala ng maraming problema. Okay, pangatlong katotohanan na gusto ko i-share sa inyo, don't give the devil a foothold. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 27. Kasi alam niyo po, si Satanas talunan na.
Kaya lang, kung pahihintulutan natin siya mag-operate sa ating buhay, makakasingit siya. Paano nangyayari yun? Diyan po sa verse 26 ng Ephesians chapter 4, sabi diyan, in your anger, do not sin. Ano po? Kasi posible, no? Pagka ang Kristiyano, no? Hindi niya makontrol yung kanyang emosyon, yung kanyang spirituality, ano po? Yung kanyang spiritual composure. Doon po sisingit si Satanas. Halimbawa, nagalit ka sa asawa mo, sa kapatid mo, o sa anak mo, ano po, o sa kaibigan mo, o sa kaaway mo, agad-agad si Satanas nariyan, ano po. Kasi alam niya na hindi ka na in control, hindi ka nagbabantay sa iyong espiritualidad, ano po. At nawala na yung tinatawag na spiritual composure. Kadalasan po yan sa mga emotional Christians nangyayari yan, yung madaling madala ng kanilang damdamin. So nakikipaglaban sila sa laman, hindi na sa espiritu. Ano po? So don't give the devil a foothold. Mapanghahawakan niya kasi yun eh. Lalo na kung ikaw ay nagtatanim ng grudge, bitterness o anger, ano po, sa iyong puso, no? Pumupunta ka sa devil's territory. Gustong-gusto ni Satanas yun, ano? Kasi may mapanghahawakan siya sa buhay mo, ano po. Kaya dito dapat agad-agad tayong magpatawad, ano po, at i-release natin agad-agad yung mga tao na kasamaan natin ng loob. In the spirit, mag-pray kagad tayo. Lord, I choose to forgive them. Ganon po ang pananalangin. Ano po? At mahalaga po yan kasi the moment na ikaw ay nag-ooperate in love, si Satan hindi ka na mapanghahawakan. Pero kung nag-ooperate ka doon sa bitterness, sa grudge, even yung prayers mo, hindi mo mararanasang kumilos ang Diyos sa iyong buhay kasi nakakasingit si Satanas. Ano po? Kaya sabi diyan, be self-control and alert. Yun po sinasabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8. Kailangan po ay yung ating pong pananampalataya ay lagi pong matatag at hindi tayo nasisingitan ng kaaway. Ano po? Panghuli, don't hesitate to resist Satan. Ito, nahihirapan po ako minsan ipaliwanag ito sa maraming Kristiyano. Kasi sasabihin nila, si Lord na ang bahala dyan. Kapatid, sa totoo lang, binigay ng Lord sa iyo yung authority. Ano po? At yung kanyang pangalan, pwede mong gamitin. Ang magsasaway sa dyablo, ikaw. Hindi si Lord. No po? Yung i-exercise mo, yung authority ng kanyang pangalan. Ano po? Kasi ang dyablo, ano po, lalayas lamang siya kapag sinaway mo siya. Yun ang sinasabi ng James chapter 4 verse 7. Pero kung hindi mo siya sasawayin sa buhay mo, nandiyan lang siya palagi, no? Kaya tayo mga believers, dapat marunong tayo talagang mag-cast out ng evil spirits. Kasama po yan sa pangangaral ng gospel. Mababasa niyo sa Mark chapter 16 verse 17 hanggang 19. At higit sa lahat, makikita natin na sabi sa James 4:7, no? Resist the devil. Yun din ang sinasabi ng 1 Peter chapter 5 verse 9. Resist him, standing firm in the faith. Kailangan manindigan tayo, no? Huwag tayong papayag na basta-basta nanakawin na lang ng dyablo yung para sa atin. Ano po? Para sa ating pamilya, para sa ating kalusugan, ano po, at sa ating pong mga paglilingkod sa Diyos. Ano po, huwag tayong papayag na mahadlangan tayo. Ngayon, paano nakakasingit na naman si Satan yan? Kadalasan po, when we confess negative words, meron po tayong mga salita na minsan tayo yung nagpi-play victim, sabihin natin, ay, kawawa naman ako. Siguro ito na yung magiging kalagayan ko forever. Napakahirap ng aking buhay. Ano po? Siguro itong sakit na ito, naman ako na ito sa aking mga magulang. Eto na ako, no? Minsan nagpi-play victim tayo, no? At yung mga negative words na sinasabi natin, no? Tuwang-tuwa si Satanas doon, ano po? Kasi alam niya yung confession mo, mali eh. Sabi sa Proverbs chapter 18 verse 21, death and life is in the power of your tongue. Tandaan niyo po, nakikinig ang mga demonyo habang nagsasalita ka at tuwang-tuwa sila kapag napapakinggan nila na nag-a-agree ka doon sa mga gawain nila.
No po. Kaya mag-ingat tayo, ano po. Instead, confess the word of God. Kaya pinag-aralan natin yung series natin about full armor of God eh. Kailangan matuto tayong i-confess lahat po ng ginawa sa atin ng Panginoong Jesus. At be a victor. Kasi tayong mga Kristiyano, ang tawag naman sa atin, victorious eh. 1 John chapter 5, verse 4. Ano po? Kaya dapat po ay pangatawanan natin yung tagumpay na ibinigay na sa atin ng Panginoong Jesus. Kaya ito po yung mga mahalagang katotohanan na gusto ko pong matutunan natin about spiritual warfare. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.